hanggang sa makita niyang namatay ang lalaki sa kanyang mga bisig. Ang babae ay umiiyak ng masakit at puno ng pagsisisi. Tiyak na pinili niyang sumama sa lalaki. Ang puppet emperor na si Lu Wuyu ay namatay rin sa pag-alis ng babae. Nagsuka siya ng dugo at namatay. Ang babae ay si Fu Qingzhu. Siya ang pangunahing kortesan ng Wanhualo. Sa araw na yon, nakatanggap ang babae ng utos mula sa matrona ng Wanhualo. Inutusan siya ng kanyang amo na alisin ang puppet emperor na si Lu Wuyu. Kaya't ang babae ay nagkunwaring sumasayaw upang makahanap ng asawa. Naghihintay sa paglitaw ng biktima. Ang matandang babae ay tinatawag na sino ang pinakamahal. Ang mga babae ay pipili ng sino ang magiging asawa. Kaya, Ang mga lalaking pumapasok sa Wanhulo ay nag-aaksaya ng pera para sa mga babae. Kabilang dito ang anak ng sundalo mula sa Yangzhou, si Xiaoyan. Siya rin ang namatay sa mga bisig ng isang babae. Gumastos din siya ng malaking halaga para sa isang babae. Lahat ng mga lalaki ay lumampas ng 10 beses. Nang siya ay naniniwala, nang malapit na siyang maging asawa ng babae. Para sa isang lalaking hindi kilala, biglang ginamot ang babae. 10 beses na mas mataas kaysa sa 10 milyong ginto. Naging mausisa ang lalaki. Pinatawag ang lalaki para makita ang tunay na anyo. Ang lalaking iyon pala ang biktima na hinihintay ng babae. Ang puppet emperor na si Lu Wuyu. Hindi inaasahan na may tao pa pala sa mundong ito na kayang makipagsabayan sa aking kagandahan. ano ang iniisip mo? Agad na sinabi ng lalaki na maglalagay rin siya ng 10 milyong ginto para pumili ang babae sa pagitan nila. Sino ang mapipili? Siya yon. Hindi nag-atubiling. Pinili ng babae ang puppet emperor na si Lu Wuyu. Galit na bumalik ang lalaki sa bahay at nagreklamo sa kanyang aliping si Luer. Anong klaseng tao ba itong ito? Matapos kong magreklamo kay Yanyi, pinabayaan kong tulungan siya ng kanyang katulong na alamin ang pagkatao ng lalaki. Samantala, naghahanda ang babae na alisin ang puppet emperor na si Lu Wuyu. Ngunit hindi inaasahan lahat ng plano ng babae ay alam na ng puppet emperor at siya ay nahawakan. Pinapapunta ang babae upang akitin ang lalaki. Tulungan siyang makuha ang utos ng libu-libong sundalo. Dahil dito, nabigo ang babae sa pagpatay sa puppet emperor. Ipinapakita ang pagkakakilanlan. Hindi binigyan ng amo ng lunas. Nagsimula ang lason. Saktong natagpuan siya ng lalaking si Xiaoyan na naghahanap sa kanya. Dinala siya upang magpagamot sa doktor. Walang magawa ang lalaki kundi dalhin siya sa bahay at ipagamot siya ng kanyang katulong na si Lo. Lo, hindi ka ba nag-aral ng medisina? Maaari mo bang alisin ang lason sa kanya? Ang alilang si Lo ay nagsabi na ang mga babae ay may lason ng kulang. Tanging ang minamahal na labis ang makakapag-alis nito. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, nalabis ang pagmamahal. Hindi ba tako ito? Hindi ba tako ito? Huwag, Ginoo, huwag. Ang lason na ito ay napakamasama. Hindi lamang kailangan ng dugo bilang pang-akit. Upang ilabas ang mga uod ng kulam. Kailangan pang dalhin ang mga uod sa sarili. Upang magbigay ng sustento. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ito ay mangyayari. Mas malala sa bawat pagkakataon. Hanggang sa magkalat ang mukha at mamatay. Ano ang pakialam? Halika na. Ginoo, Halika na. kahapon ay puro masasarap na pagkain. Bakit ngayon ay lugaw na lang? Ikaw na isang babae mula sa kabaret. Anong karapatan mong magpili-pili? Ngayon wala si Ginoo. Meron lang itong puting lugaw, gusto mo o hindi. Ako na isang katulong, ang laki ng ulo mo talaga. Akala pa nga ng iba na ikaw ang may-ari ng bahay. Kahit isang malamig na babae, naninira ka pa sa akin. Mukha kang hindi na matiis ang buhay dito. Tingnan mo, babaliin ko ang bibig mo. Ayos lang ako, ikaw. Sumama ka sa akin, Green Bamboo. Newer. Ginoo, Nasaan ang mga tao sa bagong bambuo? huwag nang banggitin. Di alam kung saan sila nagtungo, nakipagkita sa isang ligaw na lalaki. Ligaw na lalaki. Ikaw ay isang Ginoo. Tulad ng sinabi ko sa'yo. Ngayon, isa na lang akong puppet emperor. Ang may kapangyarihan na yon ay ang regent ng kasalukuyang panahon. At ang tunay mong pagkakakilanlan ay si Fushio na may hawak ng utos ng libong hukbo noon. Hindi ko na matandaan ang mga nangyari noon. Ngayon, ang angka ng Fu ay naluluma na.
Wala akong alam tungkol sa utos ng libong hukbo. Baka mabigo ko ang kagalang-galang. Alam kong ikaw ay isang mamamatay tao ng Wuliang Pavilion na gumagawa ng kanilang mga utos. Maaari kitang tulungan na makaalis sa masamang grupo sa pamamagitan ng aking masusing pagtatanong. Ngayon alam ko na ang kinaroroonan ng Qian Junling. Nasa pamilya Xiao. Gusto mo bang gamitin ko si Xiao Yan? Gusto mo bang gamitin ko si Xiao Yan? Huwag mong gawing masyadong masakit ang mga salita. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Xiao Yan. Bagamat siya ay kilalang makisig, tanging sayo lamang siya tapat ang puso. Dahil mayroon tayong ganitong pagkakataon ngayon, bakit hindi natin ito sulitin? Sinasabi na ang mga hari ay walang awa. Mukhang totoo nga ito. Hindi ko akalain na ang kanyang katauhan ay napakamahusay. May ganito pa. Dapat mong malaman ang iyong pagkatao. Sire, nasaktan mo ako. Qinzhu, nandito ka na. Akala ko pupunta ka sa taong iyon. Bakit? Oh, walang anuman. Tapos ka na bang manood? Tapos ka na bang manood? Ang batang babae sa tabi ni Xiao Gongzi ay sobrang talino. Hindi magustuhan na minamahal ako ng Gongzi. Kaya sinubukan niyang makipaglaban sa akin. Para hindi na mag-iwan ng peklat. Kailangan ko nang pumunta sa malapit na klinika para magpa-check at bumili ng gamot. Siguro nag-isip lang ako ng sobra. Jinzhu, nagkaroon ako ng maling akala tungkol sa'yo. Walang anuman. Ang buong puso ko. Siguradong maunawaan ng prinsipe. Dahil tunay ang nararamdaman mo para sa akin. Bakit noong isang araw, pinili mo pa rin si Wu Gongzi? Si Kingswo ay napilitan din talaga. Sabi ni Mamang, si Nalu ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Hindi namin kayang saktan siya. Noong araw na iyon, wala talaga kaming nangyari ni siya. Huwag mag-alala, Ginoong Xiao. Ayos lang, ayos lang. Sakit na sakit ang sugat ko. Tulungan mo akong lagyan ng gamot ang sugat ko. Sakit na sakit ang sugat ko. Tulungan mo akong lagyan ng gamot ang sugat ko. Hindi ba komportable ang Ginoo? Bakit ang pula ng mukha mo? Wala. Basta okay lang. Dahil sa huli, ako rin naman ang magiging tao ng binata. Mas mabuti pang gawin natin ito ngayong gabi. Binata, Jackson. May kailangan ang general, inaanyayahan ka sa kanyang silid-aralan. Ahahaha. Ay, Kuya, tinawag mo ako. Narinig ko kay Noer na may dinala kang babae mula sa bahay aliwan. Anong klaseng asal yan? Si Noer na naman. Tatay. Si Kingzo ang aking minamahal. Kung sino man ang gusto ko, hindi ko iniintindi ang kanyang pinagmulan. Gusto kong makasama siya. Ikaw, gago, talaga namang nagbago ang mundo mo. Isa lang naman ang kanyang katulong. Kung tatanggapin, tatanggapin ko. Ay naku, tatay. Anong katulong yan? Sa buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. Hindi na ako mag-aasawa pa ng iba. anak na pasaway ka. Gusto mo ba akong mapatay sa galit? Tatay, seryoso ako. Tingnan niyo po. Hindi ba't kayo ni inay noon ay magkasama habang buhay, magkasintahan? Anong estado ba ang inay mo? Isa siyang anak ng angkan ng mayaman. Hindi siya pwedeng ikumpara sa isang babae sa kabaret. Tatay, kailan ka kaya magpapalaya sa mga nakasanayan? Si Kingzu lang ang tanging taong nais kong makasama habang buhay. Sige na, tama na.
Pag-usapan na lang natin ito ulit. Ngayon, may dadalhin akong mas mahalagang usapin sa'yo. May mas importante akong sasabihin sa'yo. Ito ay utos ng 10,000 sundalo na makakapag-utos sa Yangzhou. Maaari mo bang hawakan ang utos ng mga sundalo? Ay, napakahalagang bagay nito. Mas mabuti pang ikaw ang mag-ingat dito. Ikaw, walang silbi. Malapit na akong pumasok sa digmaan. Kung sakaling may mangyari sa akin. Tatay, dapat po kayong mabuhay ng matagal. Huwag kayong magsalita ng masama. Ama, kahit na hindi namatay sa digmaan, dapat ay mamatay ka sa galit. Hawakan mo na lang. Bakit ang daming sinasabi? Narito ang ilang pera, hawakan mo. Ginoo, kinuha mo ang perang ito para umalis sa tahanan ng general. Bakit mo ako pinapaalis, Ginoo? Sa tingin ko, dapat ay mayroon kang mas angkop na lugar. Hindi ba't si Fu Qingzhu ang nagsabi ng masama tungkol sa akin? Huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan, Ginoo. Ito ay aking personal na desisyon. Huwag mong paalisin si Noor. Huwag mong paalisin si Noor. Lumaki si Noor sa Xiao Mansion mula pagkabata. Kung paalisin mo ako, saan ako pupunta? Tayo na. Ibigay mo sa akin ang pera. Hi! Bambo, Alaynan, gutom ka na, no? Kumain ka muna ng konti. Ay, prinsesa. Kamakailan, di alam kung anong pihit ng tatay ko. Kailangan niyang ibigay sa akin ang isang bagay na tinatawag na Qian Junling. Sabi niya ay makakapag-utos ito sa milyong mga hukbong pandagat sa Yangzhou, na nakatago sa ilalim ng kontrol ng mga lihim na sundalo. si Xianjun Liu, listen. Ito ang bagay na ito. Bakit ka interesado? Bakit ka interesado? Ako bilang isang babae, hindi ko pa nakitang ganito. Siyempre, medyo interesado ako. Walang anuman na ika-interes. Kung gusto mo, agad kitang bibigyan. Akala ko madali lang gawin ito. Itong patay na od na ito, palihim. Siguradong may problema. Ang dami ng walang kwentang bagay na ipinadala ni Xiao Yan. Bakit ka nandito? Mukhang masaya ka na sa Xiao family. Halos nakakalimutan mo na ang iyong pagkatao. May kailangan ka bang sabihin sa akin? Sinabi ng amo na bibigyan ka ng pagkakataong makabawi. Ito ang laso na tinatawag na wunyan. Walang kulay, walang amoy. Pumatay ng hindi nakikita. Kailangan mo lang ilagay ang gamot na ito sa pagkain ni Xiao Yan. Ayos na iyon. Gusto ng amo na patayin si Xiao Yan. Bakit kaya? Maliwanag na walang panganib ang plano ni Xiao Yan sa kanya. Ito ay usapin ng amo. Wala kang pakialam dito. Kailangan mo lamang sundin ang mga alituntunin. Dapat mong malaman na 3 araw mula ngayon ay ang gabi ng bagong buwan. Kung walang gamot ng amo, hahaha. Ang lason sa iyong katawan ay magiging. Hahaha, alam ko na. Mabuti na lang. Ay naku. Hindi ko akalain na may ganitong kakayahan si Yanje. Qingzhu. Kaya't kailangan kong tikman ito ng mabuti. Ay, sakto lang. May gusto akong sabihin sa'yo. Prinsesa. Ay. Ito ang tinatawag na Bihai Hu.
Ito ay nakuha ko mula sa 3 araw na panalangin sa Timog Dagat para sa proteksyon laban sa lahat ng lason. Ito ay nakuha ko mula sa 3 araw na panalangin sa Timog Dagat para sa proteksyon laban sa lahat ng lason. Hawakan mo ito. Kapag wala na ako sa tabi mo, dapat kang mabuhay ng maayos. Tama na, kain na tayo. Hehe, sandali lang. Huwag mo nang kainin ang nilamig na ulam na ito. Sige, kakainin ko na ito. Hindi pwede. Hindi na sariwa ang gulay na ito. Madaling magdudulot ito ng pagtatay. Sige, kakainin ko na ito. Huwag mo nang kainin. Eh. Bakit hindi pa rin umaapekto ang aking lason? Ngayon hawak namin ang utos ng paglipat ng hukbo ng kanyang kagalang-galang. Nasa kontrol na namin ang mga tao ng Regent Prince. Maganda, lahat ay ayon sa aking plano. May balita na ba tungkol sa mga ipinadala para bantayan si General Xiao? Na-ambush si General Xiao ng kalaban. Malamang ay hindi na siya makakatakas. Pwede ba nating magpadala ng mga sundalo para tumulong? Hindi na kailangan, si General Xiao ay laging matapang at magaling sa laban. Sigurado ako na ngayon ay gagawin niya ang lahat. Ang bulaklak na ito ang ganda-ganda. Siguradong magugustuhan ni Young Master ang bambu na ito. Naku, may problema. Bakit kayo nagmamadali? Dahan-dahan lang, sabihin niyo ng mahinahon. May balita mula sa linya ng front. Namatay sa laban ang general. Nagsasabi ka ba ng biro sa akin? Ang tatay ko sobrang galing. Paano mangyayari yun, totoo ba? Ginoo, Ginoo. magaling ang ginawa mo. Ngayon, nasakop ko na ang kapangyarihan ng Regent. Muling bumawi sa kapangyarihan. Sa loob ng 3 araw, ipapahayag ko sa buong mundo. Ikaw ang aking emperatriz. Sa loob ng 3 araw, ipapahayag ko sa buong mundo. Ikaw ang aking emperatriz. Yung tinatawag na titulong. Para sa akin ay hindi na mahalaga. Ang gusto ko lang, ay sana, dahil sa malaking tagumpay ni General Xiao. Mapalampas si Xiao yan. Nahalikan mo na ba siya? Hindi, sa tingin ko siya ay isang inosenteng tao. Siyempre, hindi ko siya papatayin. Sa halip, bibigyan ko siya ng pagkakataon upang makapaglingkod sa bansa, tulad ng kanyang ama. Ang ibig sabihin ng inyong majestad ay, Ngayon, ilang beses nang inatake ng kanlurang rehiyon ang ating hangganan. Sa pagkakataong ito, ipadala na siya roon. kagalang-galang tinanggap ang utos. Sa utos ng langit, Ang emperador ay nag-utos na si General Xiao at ang kanyang anak na si Xiao Yan. ay may pambihirang talino at lakas, na may natatanging karisma, Bukas, siya ay itatalaga bilang general ng Yongsheng. upang supuin ang rebelyon sa kanlurang rehiyon. Agad siyang aalis. Naiintindihan. Bakit hindi mo pa tinatanggap ang utos? Ako ay tumatanggap ng utos at nagpapasalamat. Naghilom na ang aking sugat. Tulungan mo akong lagyan ng gamot, Ginoo. Naging galit ba ako sa'yo? Habang nandito ako, hindi kita pababayaan. Si King Zhu ang aking iniibig. Basta't siya'y gusto ko. Hindi ko alintana ang kanyang pinagmulan. Kapag wala na ako sa tabi mo, dapat ay mabuhay ka ng maayos. Maliit na mata. Akala ko hindi na kita mahihintay. Pasensya na, Xiao Yan. Kasalanan ko. Huwag kang mag-sorry. Alam ko ang iyong pinagmulan. Kaya nga eh. Kapit ka lang. Hahanapan kita ng pinakamagaling na doktor. Huwag na, hindi ko na kayang maghintay ng matagal. Lahat ng ito ay kasalanan mo, Fu Qingzu. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging ganito ang itsura ng batang prinsipe. Alam mo ba, Noli? Para sa iyo siya. Noli, Kung hindi dahil sa iyo,
Hindi magiging ganito ang itsura ni Xiao Gongzi. Nolly, Alam mo ba, para sa'yo siya. Ginoo Nolly. Huwag mong sabihin, pero gusto kong sabihin. Fu Kingshu, hindi mo ba nararamdaman? Hindi na ba umaatak ang witchcraft? Ikaw ang nagdusa at nagbunga ng dugo, upang maipakita ang witchcraft sa loob mo. Tumutulong sa'yo na tiisin ang sakit ng mundo. Naghahanda ng lahat ng posibleng paraan para sa'yo. At paano kanya tinatrato? Pasensya na, Xiaoya. Ako ang may kasalanan. sabi mo. Ako ang kusang loob. Huwag kang mag-alala. Malaking mangkukulam. Kung hindi mo siya mapangalagaan. Kahit mamatay na ako, hindi kita palalampasin. Ginoo. Pagkatapos kong mamatay, ikaw ay Ginoong Xiaoyan. Tandaan mo, anong silbi ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Kung talagang mahalaga sa'yo si Ginoong Xiao, bakit hindi ka sumama sa kanya? Ginoong Xiaoyan. Fu Kingshu, anong silbi ng iyong pagpapanggap ngayon? Kung talagang mahalaga sa'yo si Ginoong Xiao, bakit hindi ka sumama sa kanya? Sumama sa kanya. CJ. huwag ka nang bumalik dito sa susunod. Gusto ko talagang bumalik. Ah. Gusto mo bang mag-aral ng sabay, binata? Para hindi mo na kailangang mag-practice ng 500 taon pa. Hoy, huwag kang aalis. Esan. Ganito ba katatag ang mga kabataan ngayon? Kung ganito pa ang magiging takbo, kailangang maghintay ako hanggang sa taon ng unggoy at buwan ng kabayo para makalabas. Walang puwang para sa'yo pumatay ng 1,000. Kung mahuhulog ka sa mga kamay ko, tingnan mo kung hindi kita gagahasa at papatayin. Una ang panggagahasa, pagkatapos ang pagpatay. Nagsimula nang kumalas ang selyo. Magandang pagkakataon, di ba? Parang ang batang nakapulang damit ang nagligtas sa akin. Kaya siya ang aking tagapagligtas. May problema ang tagapagligtas. Saan ba nagkakaroon ng dahilan na hindi tumulong? Mahuhuli na si Lei Xiaoqing, dalhin na siya. Ah! Ang pakiramdam ng kalayaan, 500 taon na. Ikaw. Sino ka? Isang maliit na langgam, hindi karapat-dapat malaman ang aking pangalan. Hindi, kailangan kong magpanggap ng maayos. Sa ganitong paraan, hindi mapapansin ang mga pagkakamali. Kailangan makita ito ng emperador ng langit. Pakiramdam na eksperto ka talaga. Siya ang pangunahing kriminal natin sa Nine Heavens. Ninakaw niya ang isang piraso ng 9-turn golden pill ni Laozi. Kami rin ay pumarito upang sundin ang utos na arestuhin siya. Sana'y mapagbigyan niyo kami. Ang mga elixir na nilikha ni Laozi ay para sa pagkain, hindi ba? Sino ang kakain niyan? Iba-iba ang gamit. Matagal na kaming magkakilala ng mga mababait. Kahit mag-ukit pa ako ng kalabasa, walang problema. Basta't hindi ka mahuli. Kung gagawa ako ng isang kalabasa, alam ni Tai siyang Laojun at baka patayin ako ng kanyang pamalo. Ito, Ah, tama nga.
Sabi mo, inatasan. Inatasan ng kanino? Wrong. Si Rong Dixanjon. Si Rong Dixayanjun. Dumating na ang iyong kaparusahan. Bumalik ka at sabihin kay Rongde. Bumalik na si King Suanya Ozu. Tiyak na magiging magulo ang 3, 4, 5, at 6 na mundo. Ikaw. Sino ka? Sakay. Ilang taon ka na at anong pangalan mo? Pangalan ko ay Pei Xiaoqing. Hindi ba masyadong hindi maganda na tanungin ito agad? Sinasabi ang tungkol sa edad. Edad nga. Ano kayang naiisip ng mga kabataan ngayon? Hindi ko alam kung ano ang apelyido ng nakatatanda. Juan Kurong. Hindi ko akalain na si Ginoong Juan pala. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Kung si Ginoong Juan nga, hindi ko alintana, handa akong maglingkod sa iyo. Paano ka maglilingkod? Yung tipo na nagpapainit ng kama. Paano mo ako pagsisilbihan? Yung tipo na nagpapainit ng kama. Esan? Nakababatang henerasyon. Nasa inyo ang desisyon, nakatatanda. Ay, wag. Wag nang patagalin pa, baka hindi ko na mapigilan. Kanina pa sinabi ni Ginoong Juan na pagsilbihan kita. Pabango kang bata, ako ang ninuno mo. Ay, Senior Juan, Saan ka pupunta? Sa mundo ng mga demonyo. bakit ka pupunta doon? Wag nang magpasakalang, ayusin mo na ang suot mo. Mukhang interesado pa rin si Senior Juan sa akin. Esan? Ang Demon Lord na si Muchay sa mundo ng mga demonyo ay isang bakla. Sa tulad mo na baguhan, siya ang pinaka-interesado. Para kang isang tupa na pumasok sa lobo, hindi ba? Siyempre, kung mayroon kang espesyal na hilig. Maaaring subukan mo ito. Pasensya na, Muchay. Sasabihin kong kasinungalingan ka sa pagkakataong ito. Susunod, babatuhin pa kita. Oh, tama nga. Bakit ka naipit sa Wuzu Mountain ng 500 taon, Juan Senpai? Napakaastig mo kasi. Ito kasi, Ang mga demonyo ay kamakailan lang ay nagiging aktibo. Paulit-ulit na sinasalakay ang ating lahi ng mga Diyos. Longde. Bakit hindi ka nalang pumunta at patayin ang demonyong iyon? Huwag na huwag, mahal na hari. Bagaman may kasalanan ang demonyong si Muchay, hindi naman ito sapat na dahilan para mamatay. Sa palagay ng maliit na Diyos, mas mabuting buhayin siya. alainan. Ha? Ano ang pinag-uusapan? Tungkol sa pag-uusap tungkol sa pagkuha kay Demon Lord Muchay, kailangan na nating umalis. Si Muchay at ako ay parang magkaibigan na halos magkasama na sa lahat. Hindi ko kayang makita siyang nahuli. Kailangan kong mag-isip ng paraan para iligtas siya. Tungkol dito, makinig ka sa akin. Ay naku, Oh, ay ha, Ayos lang. Senior, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. bakit ang batang ito ay sobrang mahilig magtanong? Hindi naman pwedeng sabihin na dahil tinanggal ang pantalon ni Rongde, na naging pinakamalaking biro sa Jochongchan. Kaya hindi siya nakalabas sa bundok ng 500 taon, di ba? Isipin mo na lang, nakakahiya. Mas mabuting huwag makialam sa mga usapan sa labas. Mukhang talagang nag-aalala si Senior Juan sa akin. Nag-aalala na baka mahulog ako sa mga pangil ng demonyo. Pinaalalahanan pa akong magbihis ng maayos. Sobrang swerte ko na makuha ang ganitong kabait na senior. Sayang, may bibig pero wala namang sinasabi. Ngayon tahimik na ang buong mundo. Hoy, miss, hindi mo pa binabayaran. Kailan ba ako nagbayad sa black market? Kung gusto mo ng pera, kay Muchen ka na lang humingi. Salamat po, Ginoong Juan, sa prutas. Dahil regalo ni Ginoong Juan ang prutas. Sisikapin kong suplian ito. Tumahimik ka at kainin mo na ang prutas mo. Muchay, lumabas ka at salubungin mo ako. Walang pagbabago sa 500 taon na. Pareho pa rin ang itsura mo. Halika. Yinan, ang bilis ng panahon. Lumipas na nga ang 500 taon. Lanaldanan. Itong batang ito ay...
Hello, Demon Lord. Ako si Pei Zhaoqing. Ikalima sa siyam na anak ng hari ng mga Fox sa Kinkyu. Masaya akong makilala si Senpai Muchay. Uminom ako bilang paggalang. Lanan. Isang baso lang. Nilagyan mo ng lason ang alak. Ito ang ininom ko. Ano namang masama doon? Kung alam ko lang na hindi makainom ang batang ito, hindi ko sana siya pinainom. Hindi ko akalain na hindi ka na lumabas mula sa Zushan. Nagbago na ang panlasa mo. Bakit ka nadapa kay Ronde? Sa halip, nagsimula kang kumain ng mga bagong bagay. Ay, sobra ka na. Kakakilala lang namin yan, ha? Magpapakasal na si Ronde. Ikaw. Kanino siya? Mukhang hindi ka pa rin makalimot sa kanya. Wala naman akong ganun. Nagtataka lang ako. Kung anong klaseng babae ang makakapagpabagsak kay Rongde. Ang kanyang kapareha ay anak ng Emperador Minsheng. Nagkagustuhan sila sa unang pagkikita. Kung bibilangin ang mga araw, dapat ngayon ay ang kanilang araw ng kasal. Kung pupunta ka ngayon, maaaring makahabol ka pa. Bakit pa ako pupunta sa kasal niya? Nainom siya ng sobra sa Shoxing. Ako muna ang maghahatid sa kanya pabalik. Tayo na. Lakbay. Ang bigat mo pala, pare. Senpai Wan, saan ba tayo pupunta? Ibabalik kita sa Kinkyu. Parang hindi ito ang daan papuntang Kinkyu. Alam ko na. Siguradong gusto ni Senior Wan akong dalhin sa kasal. Pagkatapos, kapag nakita ko ang hari ng Fox, babayaran ko siya ng utang na loob. Pababayaan kong ayusin kanya ng maayos. Bata ka pa pero hindi mo pinag-aaralan ang tama. Pagdating mo, agad kang naghubad para mangakit. Hindi ko talaga alam kung kanino mo ito natutunan. Pero ikaw naman ang nagturo sa akin. Hey. Pei Shaoqing, ano ang ginagawa mo? Pangako, huwag ka nang pupunta sa siyam na langit, okay? Ito ay tungkol sa akin. Wala kang pakialam. Alam kong hindi mo kayang bitawan si Rongde. Ngunit ayaw ko nang makita kang nahihirapan. Hindi pa ba sapat ang 500 taon? Pei Shaoqing, ito ay tungkol sa akin. Wala kang kinalaman dito. Ang maibibigay ni Wan sa'yo ay kaya ko ring ibigay. Bakit ka pa masyadong nakakapit sa kanya? Alam mo pang tawagin akong senpai. Sa aking karanasan at katungkulan. Sapat na ako bilang iyong lola. Sa panahong ito, mas bata ako sa'yo, Wan Qianbei. Kung hindi ka mag-aalala, bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka, maaari ba? Ituring mo lang ang mga salitang ito na lasing na walang kabuluhan. Huwag mo nang sabihin pa. Narinig ko na siya ang kapatid ni Fairy Kyonglan. Yung napakahusay na medical na fairy. Ikaw, Ikaw. sino ka ba talaga? Huwag kang magpaligoy-ligoy, dali na at gawin mo ako ng gamot na kapag nainom ng isang mataas ang antas na male immortal. Agad siyang hindi na makabangon. Anong hinihintay mo? Dali na at gawin mo. Huwag mong ipagsabi ang nangyari dito. O papatayin kita. Si Kyonglan na fairy, di ba? Nakipag-agawan pa sa lalaki sa akin. Ipapakita ko sa'yo na makikita mo pero hindi mo makukuha. Haha, anong tinitingnan mo, magmadali kang mag-ayos. Radix Hen. Radix Hen.
Pagkawalang saysay at tagumpay. Sumpa, sino bang walang galang ang tumawag sa akin ng walang paggalang? Talagang walang utang na loob, ha? Reynak si Wang Mu, bakit ka pa dito nagsusumamo? Akala mo ba na walang sinuman sa langit na ito? Sa iyong pagtakas ng hindi pinapayagan mula sa buwang bundok, hindi ako magpapatalo sa iyo. Huwag ka nang muling lalabas sa harap ni Rongde. Kung hindi ako, matapang ka pa ring sumagot. Akala mo ba na hindi ko kayang patayin ka? Kung may lakas ka, patayin mo ako. Anak ng tokhang, para saan ka pa? Mas mabuti pang puksain ka na ngayon ang ugat ng kasamaan. Kahanga-hanga ang pag-iisip ni Ronde. Nakakatawa talaga. Parang sinasabi mong gusto ako ni Ronde. Anak, tumigil ka na. Muchay, bakit ka nandito? Di ba dapat nasa mundo ng demonyo siya? Matagal na kayong magkakilala, hindi ba? Alam na alam ko ang ugali mo, eh. Nakakainis na. Siyempre, natatakot ako na mapahamak ka. Ngayon, nandito ako para suportahan ka. Magtiwala ka, malakas ang buhay ko, hindi ako mamamatay. Totoo, malakas ang buhay ko. Kaya hindi ako maaaring ikulong dito sa ilalim ng bundok ng biyaya ng 500 taon. Hindi ako nandito para makita kang muling magkamali. Di ko alam kung may konsensya ba ang ilang tao. Mali. Muchay, akala mo ba na ang langit ng siyam na antas ay pwedeng pasukin at labasan kung kailan mo gusto? Langit ng hari ng langit, hindi ganon kadali. Huwag mong tignan na ang mundo ng mga demonyo ay hindi kasing lakas ng langit. Ngunit basta't nandito ako sa isang araw, huwag mong asahang makagalaw ng kahit isang hibla ng buhok ni Wan Kurong. Kung hindi, tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang gulo ng 6 na mundo. Lochi, ano ang batayan mo para makipag-usap sa akin ng ganyan? Sa ngayon, ang lakas ng siyam na langit ay kayang wasakin ang simpleng demon realm ng napakadali. Ikaw at si Wan Kurong na isang sumpa. Ano ang magagawa ninyo? Paano kung isama ang pagsira ng mundo na singsing? Wrong day. Ikaw ay kasal na ngayon. Ngunit hindi mo pa rin makalimutan ang halimaw na si Wan Kurong. 500 taon na ang nakalipas. Pinapagawa mo sa akin na siya ay supilin sa ilalim ng bundok Buzaw. Siguro ay galit na siya sa akin ngayon. Wrong day. Mas mabuti pang malinaw sa'yo ang iyong misyon. Susundin ko ang mga turo ng Inang Reyna. Medyo pamilyar ang lugar na ito. Ginoong demonyo, saan mo ako dadalhin? Sa bundok ng Buzaw. Pakibitiwan mo ako. Huwag kang matakot. Ang pagsira sa mundo na singsing ay makukuha sa bundok ng Buzaw. Ito ang panahon ng pag-angat ng mga demonyo. Ang pagsira sa mundo na singsing ay sinasabing produkto ng sama ng loob ng maraming Diyos-Diyosan. Ito ay nilikha mula sa galit ng mga Diyos at demonyo. Mayroon itong napakalakas na kapangyarihan. Kaya nitong sirain ang mundo sa isang iglap. Bakit ikaw? Ay, ang swerte naman. Dito rin kayo sa Busyan. Ano ba yan? Ay, nagluto lang ako ng kaunting pagkain. Halika, umupo ka na. Hi! Ang bango naman. Hindi ko inakala na marunong ka palang magluto. Esan, Masarap ba, Ginan? masarap. Pasensya na. 2 upuan lang ang naihanda. Kumakain ka ba ng inihaw na manok, Ginoo? Masyadong makasalanan. Nailigtas ang Muchay ng maraming manok dati. Kaya hindi na ako kakain ng manok. Hindi ba masama kung kakain ako sa harap niya? Pero ang bango talaga. Hindi na. Hindi ako mahilig kumain kahit nag-ayuno ako. Muchay, bakit hindi ka pumunta sa loob at umupo? Kami dalawa ay upo, siya ay tatayo. Kami dalawa ay kakain, siya ay manonood. Alaynan, magaling ang iyong gawa.
Masaya ako kung gusto mo. Kung gusto mo, araw-araw kitang lulutuin. Sana si Rong din na yelo ay kasing maalaga nito. Pasensya na, Senior Guan. Yung nangyari noong nakaraan, nagpadalos-dalos ako. Pasensya na talaga. Kung gusto mong magalit, hindi ako gaganti. Tapos na yun. Hindi ko na talaga inisip yun. Basta na lang akong nakis. Sino ba ang nakikinabang? Baka nga ikaw pa. Senior Hawan, matalino at makatarungan. Talagang idol namin kayo. Na pala. Ate Wan, sasabihin ko sa'yo ang isang nakakatuwang kwento. Yitset, ang asawa ni Zhang San. Noong gabing yon, habang wala si Zhang San, palihim siyang lumabas. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Lumabas siya para makipag-party. Sino ba? Si Mujun, may mahalagang bagay na kailangang ayusin. Kurong, mag-ingat ka muna. Hindi maganda ang panahon nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Ginoo ng demonyo. Huwag kang matamaan ng kidlat. Iwasan mo na ang mga lugar na tuyot at malanta. Kung hindi dahil mabait si Senior One sa akin. Gusto ko talaga siyang lapitan ng malapitan, hehe. Ink Pond. Yes, ako. Ang tindi ng Ginoo ng demonyo ni Senior One. Natakot talaga ako. Sige, ayos lang. Kasalanan ko lahat. Nainis si Lord Demon King. At sinisi pa si Senior One. Ayokong ganito. Pero hindi ko rin inasahan na ganito kaangas ang ugali ni Lord Demon King. Ang sama ng ugali niya. Di na natin siya pakikialaman. May manok pa ba? Meron. Uulit ako sa loob para gumawa ng isa para sa'yo. Grabe talaga si Muchay. Sa edad na ito, nakikipag-away pa sa isang bata si Xiaoqing. Alainan, Senior Han, matulog ka na ng maaga. Kung hindi ka makatulog, pwede kitang kwentuhan ng isang kwento. Kung makatulog ako, sampalin mo ako para gisingin. Sinasabi ko sa'yo, marunong na akong magkwento. Anong kwento ang gusto mong pakinggan? Maaari akong magkwento sa'yo ng kahit anong kwento. Litsad, mukhang matalino itong si Xiaohui. Talagang nakakaantig sa puso. Meng Senpai, gising na. Yenan, ay naku. Magsimula ka ng bumangon. Alam ko may isang tindahan na may 100 taon na. Sobrang masarap ang mga bao doon. Bao. Mainit-init at sariwang bao. Narinig mo na ba? Kamakailan lang, may isang diwata ng gabi na naglalakad-lakad. Dalubhasa sa pagsuso ng kakanyahan ng magagandang lalaki. Hindi ba't parang yung masungit na diyosa ng bukal? Noong araw, si Ginoong Rongde ay talagang napahirapan niya. Lene, kayo ba'y walang magawa? Maaari bang makilala ang Ginoo na ito? Ano ang apelyido ng Ginoo at ano ang pangalan niya? Saan siya nakatira? May kasal ba? Anong pakialam mo dyan? Hindi ba mapipigil ang bibig mo kahit kumakain? Hindi ko inakala na ganito kakalupit, gago. Huwag kang maging ganito kawalang puso, Ginoo. Mukha kang marangal. Siguro galing ka sa pamilyang mahilig sa pag-aaral. Gusto kong makipagkaibigan sa mga tulad mong iskolar. Baka pwede kang bumisita sa amin kapag may oras ka. Depende yon kung papayag ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Asawa, alam kong nagkamali ako. Huwag kang magpanggap na hindi mo ako kilala, ha? Talagang walang kapantay ang ganda mo. Ilang libong taon lang ang lumipas. Lumago ang galing mo. Pati ako, nangahas mong tuksuhin. Ikaw ang kagalang-galang na lingyuan. Ako ang iyong nasasakupan, hindi ko agad nakilala ang dakila. Sandali lang, hindi ko agad naalala ang kagalang-galang. Sana po'y patawarin ako ng inyong kataas-taasan. Kung patawarin mo ako, maaari akong tumulong mag-imbestiga. Tungkol sa kinaroroonan ng singsing ng pagkawasak. Singsing ng pagkawasak. Nais ng inyong kataas-taasan na pag-isahin ang 6 na kaharian. Hindi ko kailangan ng inyong pakikialam sa aking mga gawain. Ako po ay nagkamali. Agad akong aalis. Nagbago na ang kalagayan ng 6 na kaharian. Paano ba ako nakatulog? Bakit umalis na ang mga kabataan na ito nang hindi ako naghihintay? Mainit at sariwa.
Siomai, siomai. Ako ang nag-ayos ng lugar para sa siomai ngayon. Hayaan ang mga hindi sanay sa buhay na umalis ng malayo. Ayos, ayos. Oh. May ganitong kagandahan pa pala. Mainit at sariwang siomai. Bata, hayaan mong halikan ka ng mabuti ng binata. Kung masaya ka, Ginoo. Ngayong gabi ay pagsisilbihan kita. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Sa lugar na ito, maliban sa'yo. Mayroon pa bang ganitong magandang dalaga? Pasensya na. Ako ang ikawalong anak ng hari ng King Q Fox. Sa mundo ng Jianghu, kilala bilang Wu King. Piba, hahaha. Kung susundin mo ako, hindi kita pababayaan. Ginoo Pei Bagyo. Tama ba, talagang nagkaroon ka ng tapang na parang leopardo? Hindi pa nga kayang sabihin ng tatay mo yan. CJ, aayusin ko ng maigi ang pag-aalaga sa'yo. Ginoo Bagyo, di ba? Komportable ka ba habang inaalagaan kita? May mas nakakagulat pa nga. Kumusta? Ginoong Black 8. Maghintay ka lang sa akin. Ihintayin kita, ha? Ikaw ang nagsimula nito. Hi. Ginoo, ang alchemy pot na ito ay isang sinaunang kasangkapan. Hindi ba sayang gamitin ito laban sa isang malaking demonyo? Ito ang kapalit ng pagtuligsa sa akin. Diyos-Diyosan. Pumunta kami dito upang imbestigahan ang galaw ng Night Demones. Hindi pa rin nagkakaroon ng resulta. Ang babaeng demonyo ng gabi, ang dragon, palihim na lumilitaw at nawawala. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mahila siya palabas. Mayroon ka bang magandang plano? Narinig kong ang babaeng demonyo ng gabi ay mahilig sa mga lalaki. Napakagandang hitsura ng makalangit na Panginoon. Baka swak siya sa panlasa niya. Ang ibig mong sabihin ay, gusto mo ako ang maghila sa kanya palabas. Ngayon, tensyon sa pagitan ng anim na mundo. Huwag kang magtayo ng mga kaaway. Senior Han, bumalik na ako. Bayaran mo na ang utang. Senior Han, huwag kang magtago. Tingnan mo kung ano ang dala ko para sa'yo, Aaron. Aaron! Bakit umalis si Eru? Hindi man lang nagsabi sa akin. Maikling, 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 maikling. Ay naku. Ipagpatuloy, ipagpatuloy. Halika, halika. Ipagpatuloy. 0-1-0 ah. Ako ang maglalagay ng taya. Binabati kita, Ginoo, ang bilis mong magdesisyon. Magaling ka, Ginoo. Ang galing-galing mo talaga. Taya ko ay 6. Ay, halika, halika. Halika, 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 halika. Hey, kuya. Ha 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 ha. Nanalo ako, hahaha. Sige, ulitin natin. Halika, 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 halika. Naglagay pa ako ng 8, naglagay ako ng 6. Ayos lang, ayos lang. Ha 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 ha. Ginoo, kailangan na nating umuwi. Naghihintay pa si Haring Gu sa King Q. Swerte, hindi mo ba nakikita kung gaano kaswerte ang kamay mo ngayon? Hayaan mo ang matanda na maghintay. Ako ay magiging pipi pa. 3, 7, 6, halika, halika, halika. Tama, 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 tama. Ahahaha. Panalo na naman ako. Hehehe, halika, halika. Natalo na ang Ginoo ng ganitong dami ng ari-arian. Wala na siyang maipapangako bilang kolateral. Hindi ba? Mayroon pa akong isa. Ayang bao. Yang bao, ito. Hindi talaga pwedeng gawin ito, ha? Hindi ba ito isang sirang kalabasa? Walang gaanong halaga. Hoy,
Ang sirang bokal na ito ay isang sinaunang makapangyarihang kaldero para sa pag-aalab ng mga demonyo. Kahit ang isang dakilang ginto na immortal ay kapag inilagay dito, sa loob ng kalahating oras, agad itong magiging dugo at tubig. Alam mo ba, talagang isang kayamanan ito. Dahil ang Ginoo ay napakaprangka. Ilalagay ko rin ang lahat ng aking ari-arian bilang taya. Totoo. Tayo. Tawa. Suntok. Hahaha, ay naku. Pasensya na, Ginoo. Ngayon, ang mahalagang palanggana ay akin na. Huminto ka. Ikaw, isang karaniwang tao, talagang iniisip mo ako. Kayamanan ng Kinkyu, Nanaginip ka ba? Sino ka? Sino ka? Kung sino man ang naglakas loob na manakit sa teritoryo ko, ikaw si Demon Lord Muchay. Ako ang ikapitong anak ng hari ng mga lobo sa Kinkyu. Kinkyu ay Kinkyu. Kahit dumating pa ang lobo hari, kailangan pa rin nilang magpakita ng paggalang sa akin ng 3 hakbang. Anong klaseng anak ka ba? Tahasan kang nanakit sa teritoryo ko. Sobra na ito. Ginoong demonyo. Kailangan mong ipagtanggol ako. Tao na ito. Malinaw na natalo niya sa akin ang palayok ng pagsasanay. Ngunit tinatanggihan pa rin niya si Ginoong Walo, hindi ba? Kung tumaya ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Ibigay mo ang palayok ng pagsasanay. Ikaw ba si Ingpul? Kawalang buhay at kasiglahan. Sino? Kawalang buhay, ako si Ruan Chen. Hindi mo ba naalala? Madaling maapektuhan ang usok dito. Ang isip ng tao, buti na lang kakaiba ang aking isip. Kaya kaya ko pang magtagal. Kung iba ang nasa sitwasyon, tiyak na naglaho na sila. Kuron, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Naghintay ako sa iyo dito ng 10,000 taon. Putang ina, 10,000 taon. Parang ang boses ay mula sa Ingpul. Kailangan mong maghanap ng paraan para maipadala ang tinig palabas. Hindi maganda, nasa panganib si Kuron. Panaginip lang ba ito? Parang narinig ko ang boses ni Kuron. Ang mainit na palayok na ito ay isang kayamanan ng Kinkyu. Huwag mong subukang agawin mula sa akin. Kung ganon, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Panginoong demonyo, maawa ka. Hari ng palayok. Ako ang magpapakumbaba para sa anak na ito sa harap ng Panginoong demonyo. Sana'y tingnan mo ito bilang pabor sa akin. At huwag mo na itong palalalimin pa. Kung ganoon ang sabi ng hari ng Fox, ibebenta ko ang pabor na ito para sa'yo. Kung may susunod pa, hindi ko palalampasin ang tatay. Bakit ka pumunta dito? Ikaw ang gumawa ng gulo. Ako pa ang maglilinis sa'yo. Sumama ka na sa akin. Sandali lang. Maliit na Prinsip Jiu. Pwede ka nang umalis. Pero ang tao sa loob ng alchemy pot ay kailangang pakawalan mo na. Bata, ginamit mo ang panlaban sa halimaw para saktan ang tao. Hindi po, tatay. Huwag mong pakinggan si Xiao Jiu na nagsasalita ng ganyan. Naririnig mo ba si Xiao Jiu? Sabi ni Baje na hindi niya ginawa. Mag-alis ka na, sige. Matagal na nilang sinasabi na ang hari ng baka ay hindi patas sa kanyang mga anak. Itong si Baje, parang anak ito ng hari ng baka at ng kanyang unang pag-ibig. Napakalambing niya talaga. Kahit ibinigay pa niya ang sinaunang kasangkapang pang-espiritu na Feng Yao na nakabantay sa Kinkyu. Sa kanya, Ang ikasyam na prinsipe na ito ay isang ordinaryong babae. Hindi siya pwedeng gamitin ng husto. Ngayon ko lang nakita. Totoo nga. pinapawalang sala kita. Kung hindi ka magpapalaya ngayon, huwag mo akong sisihin kung masyadong magaspang ako. Ikaw na anak na salungat sa akin. Para kang sumuway sa langit. Salungat na anak, nagsusumamong kang manakit sa iyong kuya. Ngayon, kailangan kitang parusahan. Lenwe. Ngayon, isang maliit na leksyon lang ang ibibigay ko sa iyo. Humingi ka agad ng tawad sa iyong kuya.
Ito ay masamang enerhiya. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalakas na masamang enerhiya, salungat na anak? Ang lakas na ito ay hindi katulad ng mahika ng mga demonyo. Ano pang masamang sining ang natutunan mo? Ikaw, isang mortal, ay nagdala ng kasamaan. Sa huli, magiging sumpa ka sa akin, King Q. Binalaan kita. Kung muling gagalaw ang Wan Kulong, tiyak na papatayin kita. Kahit na dumating pa ang Yama, hindi niya maaalis ang iyong kaluluwa. Ang tindi ng presensya ng demonyo, kahit na kayang pigilin ang lakas ko. Diyos ng mga demonyo, yung tao kanina. Parang ang dating malaking demonyo na si Ling Yuan. Hindi ito posible para kay Ling Yuan. Naramdaman mo ba? Yung sandaling iyon. Parang alon ang demonyong aura ni Ling Yuan. Hindi ba't buhay pa siya? Matagal nang naubos ni Ling Yuan ang kanyang kapangyarihan. Imposible na mabuhay. Ngunit hindi rin dapat maging kampante. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Suriin mo na. Kamatayan at buhay. Kamatayan at buhay. Bakit nandito ka, Muchay? Ako. Nasaan si Pei Xiaoqing? Mukhang nag-aalala ka sa kanya. Wala akong iba, ang nasa isip ko lang ay si Rongde. Si Pei Xiaoqing ay nasugatan ang Fox King para iligtas ka. Nasaktan niya ang Fox King. Ngayon ay nakakulong siya ng Fox King. Ano? Xiaoqing, ayos ka lang ba? Kururong, nandito ka na. Tara, dadalhin kita palayo dito. Nakatali ang aking espiritual na lakas. Hindi ako makaalis dito. Hintayin mo akong makipag-usap sa Monkey King. Walang silbi. Tinatanggap na nila na ako ang malaking demonyo na si Lin Yuan. Sabi nila, sa loob ng 3 araw, ay ipapahayag ang aking parusa sa Six Realms Conference. At ang iyong pinapangarap na si Xianjun Rongde ay personal na kikilos. Malaking demonyo si Lin Yuan. Bakit parang pamilyar ito? Ikaw talaga si Lin Yuan. Kahit ano paman. Hindi pa rin ano paman. Hindi ko alintan kung sino ka. Ikaw ang mabuting kaibigan ko. Siguradong gagawin ko ang paraan para iligtas ka. Pero isa lang kayong mabuting kaibigan. Siyempre. Hindi lang ikaw ang mabuting kaibigan ko, ikaw rin ay. At ano paman. Ikaw pa rin ang maliit kong fan. Huwag kang mag-alala, tiyak na poprotektahan kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin dito. Tinitiyak kong magiging komportable ang iyong buhay. Ikaw, anak na Suel. Nagtangkang pumatay ng kapatid at ama at sinira ang etika. May dala ka pang amoy ng malaking demonyo, si Ling Yun. Tiyak na natutunan mo. Anumang masamang sining. Ngayon, hindi kita palalampasin. Hayaan mong si Ginoong Rongde ang mismong magwawasak sa'yo. Ang malaking demonyo na si Lin Yuan. Siya ang nagwasak sa 6 na mundo noon. Sabi nila, siya rin ang lumikha ng Ring of Destruction. Hindi pwedeng mapanatili ang salot na ito. Hindi lang siya hindi tapat at hindi mapagmahal, kundi nakipag-ugnayan pa kay Lin Yuan. Sa tingin ko, mas maganda pang pawalang sala na lang siya. Dapat maparusahan siya hanggang sa mamatay. Tanggalin ang mga demonyo, tanggalin ang mga demonyo. Tanggalin ang mga demonyo, tanggalin ang mga demonyo. Boss, kailan ba ang tamang oras para tayo'y kumilos? Ang payat ng baywang ni Ginoong Rong Dixian ah. Matagal na tayong hindi nagkita. Pareho pa rin siyang napakagwapong walang kapantay. Huwag kang ma-inlove dito. Nandito tayo para sa seryosong usapan. It said, maghintay pa tayo. Hindi pa ito hawak. Pi Xiaoqing. Wala ka bang gustong sabihin? Gusto kong malaman. Ano ang ebidensya nyo na ako nga ang malaking kontrabida na si Lin Yuan? Madali lang yan. Narinig kong may salamin si Reyna ng kanluran na kayang ipakita ang buhay ng isang tao noon at ngayon. Bakit hindi natin hiramin ang bagay na yon? Hindi na kailangang hiramin. Nasa kamay ko na ang bagay na yon. Pei Xiaoqing, mangahas ka bang ipakita ang aking testamento? Bakit hindi? Ako. Ang batang ito ay nag-aaksaya lang ng oras. Mas mabuti ng patay na lang. Mamaya kapag ginamit ang salamin ng bangkay, mas lalo lang itong magmumukhang dapat patayin agad. Kung lumabas nga, ano pa ba ang mangyayari kung hindi ako si Lin Yuan? Kung hindi ka si Lin Yuan, agad akong luluhod at magpapakumbaba sa iyo ng 3 beses.
Pero paano kung ikaw nga si Ling Yuan? Ipinapaubaya kita sa lahat ng ito. Hayaan silang bawat isa ay bigyan ka ng saksak para magdusa ka ng labis. Tatakot ka ba? Takot ka ba? Bakit ako matatakot? Ang mga kagamitan ng aming sekta ay may kasamang espiritual na kapangyarihan. Kahit na hindi ka mamatay, mawawalan ka pa rin ng kalahating buhay. Kahit ang isang dakilang Diyos ay hindi makakayanan ito. Nagsasawa na ba si Pei Xiaoqing? Kahit pa dumating ang espiritu ng kaluluwa, harapin ang ganitong parusang parang tinusok ng libong palaso sa puso, ay tiyak na mawawala ang kaluluwa. Ginoong Rong Sanjun. Pakiusap. Sabi ko na nga ba? Nawala na ang demonyong enerhiya. Hindi dapat ito mangyari. Ano ba talaga ang nangyayari? Mula nang mawala ang kapangyarihan ni Lin Yuan, ang kanyang matapat na tagapagsagawa na si Zhu Jiuyin ay nakaipit sa teritoryo ng Qingqiu. Kamakailan lang ay may kaunting paggalaw sa selyo upang hindi magdulot ng takot. Ako ay nagdala ng galit ni Zhu Jiuyin sa aking sariling selyo. Sa ganitong paraan, ang binatang si Pei Jiu ay hindi lamang isang malaking demonyo, kundi isang bayani ng Qingqiu. Si Pei Xiaoqing. Huwag mong palaging ipagyabang ang sarili mo. Gusto mo lang itago ang iyong sariling demonyong aura. Sabi nga, kung tumaya ka, tanggapin mo ang pagkatalo. May ilan siguro na naghahanap lang ng dahilan para sa sarili nila. Si King Xuan Demon Ancestor ito. Ang babaeng kalansay na demonyo. Ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, para suportahan ang aming young Master Xiaoqing. Hindi ko talaga matiis na kayong marami ang nananakot sa kanya. Isang Pei, bagong ginoo lamang siya. Nabangga ko ang 2 ngipin mo noong nakaraan. Ngayon, nagsasalita ka pa rin na parang mailik sa hangin, di ba? Si Ama ang halimaw na babae na ito. Ang yabang-yabang niya. Maganda ang nakaraang peach blossom wine ni Ama. May reserva pa ba sa cellar ngayon? Walang hiya na halimaw na babae, walang hiya. Ay naku, lahat tayo ay mga halimaw. Huwag mong sabihin na halimaw na babae lagi. Ang pangalang King Xuan Demon Ancestor, ang ganda pakinggan, di ba? Yes, by the way, narinig ko lang na may nagsabi na magpapakumbaba at humihingi ng tawad. Akala mo ba kulang ang 2 ngipin sa itaas? Ayaw mo na rin ng mga ngipin sa ibaba. Ang batang babae na ito ang nagsasabi. Ay, amang hari. Lutong na ang baboy na nilaga kasama ang pansit. Tapos na, magwawakas na tayo. Maraming salamat sa pagtulong, kuya. Kasama mo ako, huwag kang magpakaalo. Fulong. Ang ikalawang langit ay tinitingnan na ang mga demonyo at masasamang espiritu bilang mga mata sa mata. Huwag kang masyadong malapit sa kanya. Napakakatawa ng mga sinasabi mo. Ako ay isang demonyo na talaga. Gusto mo bang tulad ng pakikitungo sa ibang masasamang demonyo, makipaglaban sa akin? Para bang makipaglaban sa akin? Hindi na ako masyadong nahiya. Matagal na tayong hindi nagkita. Lalong lumalambot ang balat mo. Parang gusto talaga kitang tuksohin kapag tinitingnan kita. Tanong ko lang po, mga senior, ano po ba ang ginagawa nyo? Iikset, bagay ito ng mga matatanda. Mga bata, huwag masyadong makialam. Hindi na ako bata. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo nga. Ay, Ako na muna ang aalis. Ginoong Rongde. Ngayon ay may sariling pamilya ka na. May ilang pagkapilit. Payo ko, mas mabuting bitawan mo na. Isa, Xiaoqing. Ang galing ng iyong kakayahan. Sana magustuhan ito ng nakatatanda. Ah, nga pala. Ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kay Rongdi kanina? Anong pagkapilit? Basta lang iyon na nasabi. Hindi mo kailangang seryosohin yon, nakatatandawan. Lanan. Sa tingin ko, labis na akong kinaiinisan ni Rongdi ngayon. Hindi ako lumabas mula sa Zushan. Siguro gusto niyang ibalik ako sa loob. Sa mga mata ni Wan Senpai, si Rongde lang ang mahalaga. Tingnan mo ako. Uy, may bulalakaw. Nasaan? Tignan mo. Ito ay ginawa ko ng kamay ko para sa'yo. Gusto mo ba? Ang mga eternal na bulaklak ay nahawahan ng masamang enerhiya ni Zhu Juyin.
Mukhang ang aking kapangyarihan sa Juchong Tayan. Mukhang ang aking kapangyarihan sa Juchong Tayan. Rongde, sundin mo ang sinabi ng aking palasyo. Ihuli mo ang lahat ng mga demonyo na maaaring magbanta sa Juchong Tayan. Lahat sila ay dapat hulihin. Ilagay sa yun si Yu. Inang, mukhang hindi ito tama. Rongde, naglakas loob ka bang tumanggi sa utos? Babaeng demonyo, ang gamot na iyong ginawa sa pagkakataong ito. Tinulungan ang aking katauhan na magtago. Magaling ang iyong ginawa. Salamat sa papuri, Ginoo. Ngunit ginamit mo ng pribado ang kapangyarihan ng Zai Juyin na sumira sa everlasting flower. Ito ay katulad ng pag-ugoy ng damo upang takutin ang ahas. Nagdulot din ito ng epekto sa aking plano. Alam ko ang aking pagkakamali. Umaasa akong patatawarin mo ako. Balansing pagkilos at pagkakamali. Hindi kita papatayin sa ngayon. May balita na ba mula sa espiya na nakatalaga sa emperador ng Siyam na Langit? Balak ng inang kanluranin na ikulong ang mga demonyo na nagbabanta sa Siyam na Langit. Sa unit ng ulap, nakapagpadala na ng si Rongde upang gawin ito ng lihim. Sinabi pa na dapat itong itago sa emperador. Sige, umalis ka na. Sa pagitan ng langit at lupa, inang kanluranin. May sorpresa akong ibibigay sa inyo. Talagang nakakatawa. Alam ng lahat ng 5 mundo na muntik na akong wasakin ang langit at lupa. Pero sino ang nakakaalam na minsan ay nakapagligtas din ako ng mga tao? Si Xiaoqing ay isang daga lang naman. Hindi na kailangang magpaka-emosyonal ng ganito. Senior 1, ang sama ng pakiramdam ko. Pwede ba akong makasama matulog ngayong gabi? Sige na. Kung magpapakasaya ka ng walang pakundangan. Tiya, pinutol ko na ang iyong ari. Hindi. Sobrang cute ng taong ito. Talaga. Parang may urge akong gumawa ng krimen. Senior 1, maaari ba kitang halikan? Agad akong matutulog. Rongde, gusto mo bang makikain? Rongde, anong ginagawa mo dito? Ako ay ipinadala ng reyna ng kanluran upang hulihin ang mga demonyo. Sama kayo sa akin sandali. Ako at si Xiaoqing. Parang wala naman kaming ginawang masama. Anong dahilan ni Lord Rongdexian para dakpin kami? Ako rin ay sumusunod lang sa utos. Sana kayo'y magpahintulot. Kung ganun nga, tingnan natin kung may kakayahan nga si Lord Rongdexian. Nadalhin kami. Pasensya na. Ang Rebirth Immortal Network ay espesyal na inihanda para sa inyong dalawa. Rongde, ikaw na mapanirang tao. Gumagamit ka ng panlilinlang. Kung may lakas ka, makipaglaban ka ng buong puso sa akin. Nasaan tayo ngayon? Ang aking kapangyarihan. Tumigil ka na sa pag-igting. Ngayon, ang iyong kapangyarihan ay ipinagbabawal na. Manatili ka na lang dito sa palasyo ng Rongde. Nasaan ang Rongde sa palasyo? Gusto kong makita siya. Malapit na siyang masaktan dahil sa'yo. Ginagawa niya ito para ipagtanggol ka. Ngayon ay pinaparusahan siyang nakaluhod sa yaochi ng Reyna ng Langit. Anong sinabi mo? May hadlang dito. Nasaan si Pei Xiaoqing? Anumang banta sa Juchongshan. Ngayon ay tinatanggap ang parusa sa Yun Si Yu. Hindi ko talaga alam ang iniisip ni Ginoong Rongdexian. Bakit siya nagmamakawa para sa'yo? Pero huwag mo ring isipin ng sobra. Palaging maawain si Rongde sa mga babaeng diwata. Huwag mong isipin na may pagmamahal siya sa'yo. Na, kung talagang gusto niya ako. Hindi niya ako inipit sa bundok Buzhao 500 taon na ang nakalipas. Bakit ka naman masyadong interesado kung may pagmamahal si Rongde sa akin? May gusto ka ba sa kanya? Ikaw, wala kang pakialam dito.
Hindi ka gusto ni Rong Dixianjun, ikaw na demonyo. Magsawa ka na sa pag-asa. Wala ring pakialam sa akin at kay Rongde. Sinasabi niyang hindi niya ako mahal. Pero humihingi pa rin siya ng tulong para sa akin. Makikita mong sa puso niya. Mahal na mahal niya ako. Sino bang minamahal ni Rongde ng ganito? Ikaw ang King Suanya Ozu, Wang Kurong. Tama. Ikaw nga si Josak Yonglan. Yeswe, ang bigat ng mga bag sa ilalim ng mata mo. Hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Hindi ka naalagaan ni Rongde ng mabuti. Ang talas ng dila mo, batang babae. Hindi ka dapat umiiral bilang isang demonyo tulad mo, Wangku. Ngayon, ako ang magpapatupad ng katarungan sa ngalan ng langit. Ano ba ang galing sa pagsasamantala sa kahinaan ng iba? Kung may lakas ka, alisin mo ang pagbabawal ko. Maglaban tayo ng patas. Yesi, walang epekto sa akin ang pang-udyok mo. Wan Kurong, mag-enjoy ka ng husto. Zayu, tara na, Jitsen. Kurong, gising ka na. Shengde, kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, pag nakalusot ako sa pagkakakulong. Ako ang unang papatayin sa'yo, asong si Kulay. Ito ay aking pagkakamali. Hindi ko inakala na si Kyunglan ay magtataksil. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo para sa kanya. Paumanhin, akala mo sino ka ba? Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kita. Hindi ba gusto ni San Sheng Dixian na magpakita? CJ. Senior Wen, pwede ba kitang halikan? Test, gusto ko si Rongde. Bakit ngayon puro si Pei Shaoqing ang nasa isip ko? Santo at banal na Xianjun. Kung makita ka ng mga Diyosa mula sa siyam na langit, na ganito ang iyong hitsura na parang madaling kunin, tiyak na mababaliw sila. Walang pag-alinlangan. Huwag kang magmalaki sa mga nakamit mo. May mali sa iyo. Hindi ko ba pinainom si Kyunghwa ng gamot na makapagpapawala ng lakas? Matagal na akong hindi tinatablan ng kahit anong lason. Alam mo ba, Wan Kulong, talagang nakakainis ka. Pumasok ka sa puso ko ng ganito. Tinawag ng Diyosa ng mga Diyosa. Kuro, sa wakas natagpuan kita. Yuan, hindi ka nahuli. Mababa ang aking kapangyarihan. Wala talagang banta sa Juchong Chayan. Wala rin silang gana na hulihin ako. Kuro, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Dali, sumama ka sa akin. Hinto. Saan kayo dalawa patungo? Hindi ko inasahan na ang dakilang King Suan Demon Ancestor ay may ginagawa ring palihim. Wang Kurong, dumating ka rin sa araw na ito. Kuron, dali kang umalis. Ako ang haharang sa kanila. Wala sa inyo ang makakalabas ngayon. Si Ziyu na nilalang na ito ay nagtatangkang tumakas. Nagdudulot ng kaguluhan sa anim na mundo. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa? Bakit hindi natin pukawin ang kanyang mga mata? At itapon siya sa kailaliman ng ulap na hiyas. Ang lugar ni Jiang Chen ay isang bitak sa langit, na puno ng nakalalasong usok. Ang mga pumapasok doon ay mas masahol pa sa kamatayan ang dinaranas. Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Pero narinig ko na matagal na kayong may alitan ni Wan Kurong. Huwag nang mag-aksaya ng oras, ipasa mo na ito sa'yo. Ako'y handang magpasakot sa itaas, magpasimula na tayo. Ngayon, ang selyo ng King Q ay parang isang walang laman na shell. Kapag lumitaw ang singsing ng pagkawasak, ito na ang panahon ng pagbagsak ng siyam na langit. Hindi makakaisip ang mga Diyos sa siyam na langit na ang ating pagsasamba ay nagkaisa na sa cloud domain. Malapit nang maghari sa anim na mundo. Itapak ang mga walang kwentang yan sa ilalim ng paa. Skeleton, ano ang nangyayari sa'yo?
Ginoo, Umalis muna kayo. salamat. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ano ang pangalan mo? Ako si Ranchen. Ranchen. Medyo pamilyar ang pangalang ito. Talaga? Isang karangalan nga naman. Teka, anong nangyari sa mga mata mo? Hirap ipaliwanag. Kung ayaw mong sabihin, hindi na natin pag-usapan. Si Chen, ikaw ba ay Diyos? Noon, Mukhang ikaw rin ay isang taong may kwento. gusto mo bang makinig ng kwento? Gustong-gusto ko makinig ng kwento. Noong isang araw, may isang tanga. Inibig niya ang isang babae. Iniwan niya ang magandang kinabukasan para sa kanya. Tinulak siya palabas ng langit. Ikalawang buhay. Naging isang malakas na masama na tinatawag ng lahat. Muling nakatagpo niya ang babaeng iyon. Para hindi siya masaktan. Handa siyang isakripisyo ang kanyang kapangyarihan sa tatlong mundo. Ikatlong buhay. Muling nagtagpo sila ng babaeng iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, pareho silang nilalang na halimaw, siya at siya. At pagkatapos, Palagi siyang sumusunod sa batang babae. Ngunit hindi siya kailanman tiningnan ng babae. Dahil ang puso niya ay hindi makalimot sa kanyang unang minamahal sa unang buhay niya. ang taong sinasabi mo ay talagang kahabag-habag. Nga. Nakakaawa si Hulu. Itong pagkakataong ito ibinibigay ko ang aking mga mata sa iyo. Ngunit imposibleng palitan ng tao. Ito ang nilutong pagkain ko. Halika, tikman mo. Lexad, Ranchen. Ang galing mo talagang magluto. Hindi masama kasing galing ni Xiaoqing. Sino si Xiaoqing? Isa siyang kaibigan ko. Sobrang madaldal siya. Ang sarap niyang magluto. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung buhay pa siya. Mahalaga ba siya sa'yo? Hindi naman, siya lang ay. Bakit kaya parang may kulang sa puso ko? Hindi mahalaga, kaibigan lang siya. Ganun ba? Kamakailan lang nakahanap ako ng isang mahusay na manggagamot. Kaya niyang pagalingin ang iyong mga mata. Talaga ba? Siyempre, hindi lang niya kayang pagalingin ang iyong mga mata, kundi pati na rin alisin ang mga hadlang sa iyong katawan, upang maibalik ang iyong kapangyarihan. Salamat sa iyo, Ranchen. Hintayin mo akong gumaling. Siyempre, magbabalik ako ng utang na loob sa iyo. Sa oras na iyon, dadalhin kita upang matikman ang mga pagkain sa 6 na mundo. Patay na ang salarin na si Wang Kurong. Balang araw, ang puso ni Rongde ay magiging aking. Binabati kita, Xian Sheng Qionglai. Gano ang itsura ng King Xuan na halimaw sa harap mo? Ngayon, pinutol ang 2 mata niya. Itinapon sa dumain ng ulap. Malamang na naglaho na siya ng tuluyan. Iyan ang mga mata niya. Ngayon, nagagamit na rin sa aking pinsan. Ang mga mata ko. Baka hindi niya kayanin. Walang butas, hindi ka pa rin namatay. Hindi pa namin kayo inililibing. Paano ako mamamatay? Walang butas, ang iyong kapangyarihan ay nadisable. At nakuha pa ang iyong mga mata. Buhay ka pa rin. Mayroon ka palang kakayahan. Pero ano naman ang halaga nito? Hindi ka dapat nandito Nabawi mo ang iyong kapangyarihan. Paano nangyari iyon? Kinuha ang aking mga mata, di ba? Ngayon, susubukan ko rin kayong maranasan kung ano ang pakiramdam. Wang Kurong, huwag kang lumapit. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang tatay ko ay si Haring Mingsheng. Kahit ang langit at lupa ay magpaparaya ng bahagyang respeto. Kung aabutin mo ako ngayon, hindi ka palalampasin ng tatay ko. Sabihin mo na lang lahat sa hari ng impyerno. Nga pala, baka hindi mo makita si Haring Yama. Gagawin kitang abo at usok, Furo. Huwag kang padalos-dalos. Naiinis ka na agad.
Kaya pala, sa loob ng maraming taon, wala kang kahit kaunting damdamin para sa akin. Hindi kita sinisisi. Ako lang ang nag-iisip ng sobra. Ako ang nagsisi sa sarili ko. Hindi po ganoon. Ang alitan namin ni Kuonlan ngayon. Sana huwag kayong makialam, paring banayad. Tama na ako. Huwag niyo nang sabihin pa. Huwag niyo nang magpumilit na mali ang tama, okay? Magpumilit na mali ang tama. Sa tingin ko, hindi marunong magtimbang ng tama at mali. Kayo mga mapagkunwari ninyong mga Diyos. Ano ang silbi ng pagiging anak ng dakilang emperador? Furong, tigilan mo na nga, okay na ba? Ngayon din akong hihingi ng patawad sa emperador ng langit. Mabait na emperador. Sigurado akong patatawarin kanya sa ginawa mo. Patawarin ako. Ano bang kasalanan ni Wang Kurong? Patawarin. Kung pag-uusapan ang pagpapatawad. Sila rin ang dalawa na lumuhod sa lupa at humingi ng tawad sa akin. Isang-isa ay inukit ang aking mata. Isang-isa ay itinapon ako sa lupain ng ulap. Kung hindi dahil sa aking pagkakataon sa lupain ng ulap, baka ako'y nawasak na noon pa. Ang sinasabi niya ay totoo. Ginoong Diyosa, ito ay ideya ko lamang. Walang kinalaman si Prinsesa Kyonglan. Kung ganon, bigyan sila ng pagkakataon na humingi ng tawad sa harap ng langit na hari. Sige ba? Babalikan ko ang hustisya para sa'yo. Ayoko ng hustisya. Ang gusto ko ay gantihan ang gantihan. Gantihan ang gantihan. Kalansay. Wrong day. Simula ngayon, hindi na tayo magkasundo. Wala na akong pagmamahal para sa iyo. Wala nang utang na loob sa pagitan natin. Tay, kailangan mong ipaglaban si Lan-er. Sobrang labis na ang ginawang pang-aapi ni Wan Kurong na demonyo, Ge. Anak, huwag kang mag-alala. Pupunta tayo sa emperador ng langit. At hihilingin na agad niyang ipatigil ang demonyo. Anong oras na? May panahon ka pa para dito uminom ng tsaa. Ikaw rin ba ay ipinadala ng langit na emperador? Anong langit na emperador? Pinagtatanggol ko lang ang aking mahal na Panginoon. Halos mamatay na siya. Ikaw pa, may panahon ka pang magpakasaya dito. Sino ba ang mahal mong Panginoon? Walang puso kang babae. Ang aming mahal na Panginoon ay si Demon God Ling Yuan. Pamilyar ang pangalang Ling Yuan. Hindi mo ba kilala si Pei Shaoqing? Sinasabi mo bang siya si Ling Yuan? Hindi lang ibinigay ng pinuno ng pamilya Huo ang kanyang mga mata sa iyo. Pati na rin inalis ang mga hadlang ng lahi ng Diyos para sa iyo. Malapit na siyang mamatay ngayon. Ngunit hindi mo man lang siya inaalagaan. Ay, sandali. Ang nagligtas sa akin ay si Ran Chen, bakit si Ling Yuan na naman? At si Pei Shaoqing na naman? Hindi ko maintindihan. Walang oras para magpaliwanag. Dali, sumama ka sa akin. Haha. Ano na nangyari sa'yo, Shaoqing? Ang mga mata mo. Miss, nagkamali ka ng tao. Ay, Pei Shaoqing. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Alam ko, Ginoo, ayaw mong mag-alala si Miss Wan. Ang nais lang ng lingkod ay makapamuhay ka ng maayos. Bakit ka magsasalita ng ganito? Magtiwala ka lang. Kahit na ikaw ay may sakit o si Ling Yuan. O si Pei Shaoqing. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Narinig ko na sa Siyam na Langit may isang Kyonghua Immortal Lord. Napakahusay ng kanyang kasanayan sa medisina. Kung magagawang dalhin siya dito, maaaring may pag-asa pa ang iyong Panginoon na gumaling. Hindi ka papapasukin. Sino ang maingay ng ganito? Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng dakilang emperador ng kadiliman. Oh. Akala ko sino ito. Sino pala ang mga kingsuan na nilalang? Bakit hindi ka nananatili sa iyong buzo na bundok? Ano ang dahilan ng pagdating mo sa aking palasyo ng kadiliman? Ang pagdating ko ngayon ay upang humingi ng pagkakataong makita si Ginoong Kyonghua. Nais makipagkita, Jen. Hindi ko akalain na ang makapangyarihang kingsuan Yaozu ay may mga pagkakataong humihingi ng tulong, Jen. Kingsuan Yaozu, nais mo akong makipagkita. Ano ang maitutulong ko? Tatay, bakit ka natatakot sa kanya? Ginoong Kyonghua,
Nais ko sanang humingi ng tulong para sa isang kaibigan ko. Napakalakas ng King Suanya Ozu. Ang pagtulong sa iyong kaibigan ay isang maliit na bagay. Gamitin ang salitang pakiusap. Baka naman masyadong nakakabahala. Mukhang hindi tinatanggap ni Paring Kyunglan ang panauhin dito. Ang dadalhin ko ngayon ay paalala lang. Hindi ito pakikipag-usap sa'yo. Ay, dinosaur. Salamat sa pagpapalaya kay Xuanyao. Napakasakit ng kanyang katawan. Kung nais niyang maibalik ang kanyang lakas, kailangan pa rin niya ng isang halamang gamot, ang floating grass ng Sea Star. Sige, pupunta na ako ngayon. Diabolong gabi sa East Sea. Magdala ka ng pagkain mamaya. Ako na ang gagawa ng pagkain. Ulitin natin. Alam ko na nasa puso mo pa rin ako. Ngayon pupunta ako. Sa totoo lang, may nais akong pag-usapan sa'yo. Anong usapan? Wala nang kailangan pang pag-usapan. Hindi kailangang maging ganito ang pagitan natin bilang mag-asawa. CJ, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa paghihiwalay. Hindi pa rin makalimutan ni Wan kung wrong ang paghihiwalay, ano? Kyunglan, tapos na ang ating kapalaran. Ipapaalam ko ito sa emperador. Ipapaliwanag ko ang dahilan. Long day. Hindi kita palalampasin sa paghihiwalay na ito, Wan kung wrong. Kainin mo ba ito? Siyempre, ito ay ginawa ko mismo. Nakuha ko na. Anong nangyari? Baka niloko ako ng mga matatanda sa silangang dagat. Pupunta ako sa kanya para magpaliwanag. Sasama ako sa iyo. Naalala ko na. Hindi dapat mawala ang espiritual na damo sa kanyang tahanan ng matagal. Dahil sa manipis na espiritu ng bundok na Wuzhou, natatakot ang mga halimaw na maantala sa daan. Kaya't nagdulot ito ng pagkasira ng espiritual na damo. Hindi naman ako kundi pumatay ng ilang halimaw sa daan. Sobrang nakakapanghina naman ang espiritual na damo. Wan Kurong, ikaw na demonyang babae. May hawak na napakaraming celestial na sandata. Napakamasakit ng iyong mga paraan. Ngayon, ang emperador na ito ay dadakpin ka. Mabaho mong lola, linawin mo ito. Siyempre, ikaw ang unang nang istorbo sa akin. Ano ang sinasabi mo? Parang ginawa ko ang isang napakalaking kasalanan. Sobrang walang katwiran. Ngayon, hari ko ay papatayin ka, diwata. Gumaganap ng katarungan sa langit. Sinasabi ko, dakilang emperor ng underworld. Hindi ka ba nagsasabi ng ganyan dahil sa personal na galit? Nais mong ipaglaban ang iyong anak na babae, di ba? Anak, hindi mo kasalanan ang halimaw sa Kinkyu. Malinaw na dahil sa pagiging padalos-dalos ng ate mo. Bakit ka pa magagalit sa iba? Tumahimik ka. Itong suwail na anak, inililihis ang siko sa likod, at nakikipagsabuatan pa sa ibang tao. Anak mangkukulam, anong binigay sa iyo ng mangkukulam na pampaloko? Lumapit ka rito. Tingnan natin kung kaya mong gawin yan. Patayin ako. Ako ang babaeng mangkukulam, papatayin kita. Napakagaling ng iyong mahika. Wulan Li Ranye. Mabilis kang sumuko. Huwag kang mangarap. Tigilan mo na ang walang saysay na pakikipaglaban. Bibigyan kita ng malinaw na daan. Kung kaya mong lumuhod sa harap ng aking anak na babae at humingi ng tawad, pahintulutan kong siya ang humusga. Marahil ay may pag-asa ka pang mabuhay. Kayo na mula sa siyam na antas ng langit. Ganyan ba talaga kababa ng inyong pagkatao? Saan ka nakakuha ng karapatan para magsalita? Iyan lang ba ang kaya mo? Napakamapanghamak mo. Ito na ba ang ikasyam na anak ng Kinkyu? Wan Kurong, hindi ko akalain na hindi mo makuha si Rong De Tianjun at nagbago ka ng gusto. Ngayon, ipapahintulot ko sa iyo at sa iyong magandang mukha na magsama sa isang libingan. Paano? Kung maglakas loob ka, huwag mo siyang saktan kahit kaunti. Hindi kita palalampasin. Huwag. Isa lang siyang demonyo. Huwag maglaro, huwag.
Ah, Panginoon. Panginoon. Ikaw na isang salot sa siyam na mundo. Lahat ay dapat kitang talunin. Pagkaraan ng 3 araw, ako mismo ang haharap sa harap ng mga Diyos sa 5 mundo. At ipapapatay ka ng buong buo. Patayin mo na ako. Mga kapatid, ang lahat ng tagumpay at kabiguan. Ang salot na ito ang nagdudulot ng kaguluhan sa 5 mundo. Hindi karapat dapat na patawan ng parusa. Ngayon, ako mismo ang hahawak sa paglutas sa salot na ito. Sa lakas ng ikasyam na langit. Ang pakpak ng araw ay papatayin ang lahat ng halimaw. Sandali lang. Lungde, ipaglalaban mo ba ang nilalang na ito? Hindi, ang dakilang emperador ng bayan ang siyang pumatay sa ganitong nilalang. Hindi kailangan gamitin ang pakpak ng araw. Mas mabuti pang ipagkaloob ang karangalan na ito sa akin. Ayos lang iyon. Sayang naman. Mahina ang aking mga mata. Hindi ko makita ang mga mata ng kapatid na babae na siyang pumatay sa aking mga magulang. Mahina ang iyong mga mata. Bumalik na tayo. Oh, tiya. Ang tiya na ito ang sarap. Masaya na ako kung gusto ni tiya. Sa ganitong bagay, kung gaano karami ang meron, ganun din. Kung may kailangan si tiya, huwag mag-atubiling sabihin sa tiya. Eh, tiya, hindi ka na ba maghahanap ng panibagong mata? Sabi ni Papa, ipapalit niya sa akin ang mata ni Wang Mu. Ang galing ng plano mo talaga. Wang Kurong. Bakit hindi ka pa rin namamatay? Ang galing ng pandinig mo. Sabi ko na hindi pa kita inilibing. Kaya paano ka pa mamamatay? King Suan Yao Clan. Walang kamatayan, walang pag-asa, ha? Yung taong kinatatakutan sa 5 mundo. Akala nila kung ano ang Mishihon. Lugar kung saan pwedeng magpasikat ang kahit anong hayop. Kung saan pwede kang magpabaya at maghari-harian. Parang akin ang mga mata mo. Mga mata ko, pinsan. Makurong, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Babalik na agad ang tatay ko. Pagdating niya, hindi kanya palalampasin. Diwata Kyonglan. Makinig ka. Ngayon, sisirain ko ang buong pamilya mo. Kasama na ang iyong ama, at pati ikaw na iwa. Sakit ng mata ko. Sino ang gumawa nito? Si Wan Kurong. Ikaw ang buhay ng lupa. Kung hindi si Wan Kurong, tiyak na papatayin ka niya. Kung may tapang ka, halika sa Yaochi at magkita tayo. Wan Kurong. Hintayin mo ako. Paano, makikita ba? Nasaan ang butas na tao? Siya, nagbigay lang ng babala na ibigay ko sa iyo ang mga mata na ito. At sinabi na kailangan niyang tapusin ang usapan kay Emperador Maisheng. Sa tingin ko, nandyan siya sa Yaochi. Wang Kurong, ikaw ang pumatay sa buong pamilya ng emperador. Hindi naman buong pamilya. Hindi pa kasama kayong dalawa. Ikaw, demonyang babae, talagang sobrang yabang mo. Sobrang walang pakundangan. Akala mo ba walang makakapigil sa iyo sa 9 na langit? Sige, magharap tayo kung sino ang mas malakas. Hindi ko inasahan na ganito lang ang kakayahan ng dakilang emperador ng kadiliman. Yi! Ikaw na. Maliit na Panginoon ng mga bituin. Sa ngalan ng ate ko at ng tatay ko, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad. Nahanap na kita, Furong. Shenyu, paano ka nandito? Pasensya na. Ano ang Kurong? Wan Kurong, mamatay ka na. Ito.
King Xuan, matanda. Nasugatan ka. Mayroon akong gamot. Ayokong kumain, natatakot akong patayin mo ako. Diyos ng mga demonyo sa siksuan. Huwag kang mag-alala, hindi ako maglalagay ng lason. Dito, malaya kang pumasok at lumabas. Pinatay ko ang buong pamilya mo. Talaga bang hindi mo ako kinamumuhian? At gusto mong gamutin ang sugat ko at pakawalan ako. Hindi ko kinamumuhian. Ang aking ina ay isang alila na iniwan ng dakilang hari ng muling pagkabuhay. At pinatay pa sila ng mga tao na yon. Talaga, pinatay mo sila. Hindi lang ako nagagalit sa'yo. Sa halip, natutuwa pa ako. Ang galing ng senpai. CJ. Maaari mo ba akong gawing estudyante? Alaynan. Tumayo ka. Maaari kong tanggapin ka bilang estudyante. Ngunit kailangan mo ring gamutin ang aking sugat. Walang problema, ako na ang bahala. Narinig ko na ang sinasabing pumatay ng mundo na Singsing ay lumitaw na. Lahat ng mga bihasa sa 6 na mundo ay nagmamadaling pumunta roon. Hindi nakapagtataka. Kaya pala kamakailan ay madalas nating makita ang mga Diyos at demonyo na nag-aalboroto. Ay, matagal na tayong hindi nagkita, lalo kang gumanda. Umayos ka, makulit na bata. Walang. Hindi ko talaga maiiwasan ang aking nararamdaman. Ay naku, wag na. Hindi dapat magkamay ang lalaki at babae. Narinig mo na ba? Sabi nila, hindi magaling si Rongde sa bagay na yon. Sabi nila, ang pagsira sa mundo na Singsing ay kusang makikilala ang may-ari. Hindi ko alam kung sino ang may ganitong karangalan na makakakuha ng kapangyarihan ng pagsira sa mundo. Si Lin Yuan ito. Nandito na ang malaking demonyo na si Lin Yuan. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Shouking. Sigurong ay kontrolado ng pihit ng pagkawasak ng mundo. Lumayo ka sa kanya. Dito ka na mabilis. Li Xiaoqing. Ibigay mo ang pihit ng pagkawasak ng mundo. Patawarin ka ng 9 na langit na hindi ka mamatay. Diyos. Nananatiling tuyo at namumuhay. Dumating ka rito. Huwag. Kahit na makuha mo pa ang singsing ng pagkawasak. Hanggat nandito si Muchay, hindi mo siya magagalaw kahit isang hibla ng buhok. Sobrang kapal ng mukha. Hey. Huwag mo siyang saktan noong nakaraan. Sabihin mong mahal mo ako. Maganda ang paraan ng pagsabi mo. Ipapalaya ko sila, huwag lang. Mahal kita. Wrong. Alam mo ba? Inaasam ko ang salitang ito sa 3 buhay at 3 mundo. Tama, ano sa tingin mo kay Rong? Siyempre, ang anak namin na si Rong ay ang pinakamahusay. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ko at ni Rong, sino ang pipiliin mo? Siyempre, pipiliin ko si Rong. Maganda ang kanyang anyo. Magaling sa pakikipaglaban. Siguradong mapoprotektahan niya ako ng mabuti. Bibigyan ko siya ng 10 anak balang araw. Lumabas ka. Ang galing mo, Rongde. Walang nakatago sa'yo. Halika dito. Rongde. Ngayon, kailangang mag-away tayo. Rongde, tatanungin kita. Nakapag-isip ka na ba ng totoo tungkol sa pagkasira at pagyabong? Tungkol kay Rong, aaminin mo na gusto mo ako. Kulong. Palagi mong hindi sinasadyang pinapagana ang puso ko. Muli at muli. Nangako ako kay Xiwang mo na hindi ako magkakaroon ng damdamin para sa sinumang babae. Ikaw ay isang eksepsyon, alam ko. Tungkol sa nangyaring naipit sa ilalim ng Buzhu Mountain, nananatili sa isipan, pero kung hindi ko gagawin ito, lalago siya, sa isang lugar na hindi pamilyar. Biglang nakita ko ang maraming bagay ng malinaw. Pagkawalang saysay at tagumpay.
Kung gusto mo pang makasama si Ginoo, handa akong iwanan ang posisyon ng Diyos Espiritu. Makapiling ka habang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi na ba kayo pipiliin ang pagkawalang saysay? Handa na akong iwanan ang posisyon ng Diyos Espiritu na ito. Makapiling ka sa buong buhay ko. Sa pagkakataong ito, sa butas. Mayroon ka bang napiling paraan? Wrong day. Sa tingin mo ba hindi ka pa huli sa pagsabi nito? Mula nang aisil mo ako sa buwan na bundok. Wala nang pag-asa pa sa pagitan natin. Ngayon, ang taong gusto ko. Si P. Shawking. Ako ang nagsasagawa ng lahat ng ito. Laging walang kwenta ang mga bagay. Noong bata pa ako, hindi ko alam ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na. At naunawaan ko na ang aking puso. Ang mahal ko ay si Ran Chen, si Ling Yuan, si Lu Wuyu, si P. Shawking. Pagkawalang saysay at kasaysayan, totoo nga ang sinasabi mo kanina. Ang mahal ko si Ran Chen, si Ling Yuan, si Lu Wuyu, si P. Shawking. Pagkawalang saysay at kasaysayan, totoo nga ang sinasabi mo kanina. Yung dangal at karangalan, talagang naisip mo ng mabuti na iwanan ang trono ng Immortal Lord. Tama. Ako ay pupunta sa mundo upang magpakalalim. Mag-anyaya ng Diyos ng bundok. Huwag ka nang magtago, lumabas ka na. Kahit anong mangyari, hindi mo talaga mapipigil ang iyong sarili, ano? Sabi na nga ba, magpakatino ka lang sa Kinkyu. Hindi ka pupunta kahit saan. Kung saan gusto kong pumunta, pupunta ako. Huwag ka nang magtago, lumabas ka na. Talagang hindi mo mapapalinlangan ang tungkol sa pagkasira at kasaganahan mo. Sabi na nga ba na magpapasakop ka lang sa Kinkyu. Hindi ka alis kahit saan. Kung saan gusto kong pumunta, doon ako pupunta. Kung hindi ka magsasawa at magpapakasaya, ako. Ako mismo ang magpapatid ng aking mga binti. Kahit pa maglakbay ka sa dulo ng mundo. Susundan pa rin kita. Senior 1. Magpakasal na tayo, bibigyan kita ng isang bagay sa buong 5 mundo. Ang pinakamaraming kasal. Ang daming tao ang nanonood. Kung hindi ako papayag si Senior 1, hindi ako susuko. Senior 1, pumapayag ako sa'yo. Sa susunod na araw, magkukwento ako sa'yo ng mga kwento. Gagawin ko rin ang mga paborito mong pagkain, okay? Kapag walang ginagawa, pwede tayong uminom ng alak, magtingin sa mga bituin at buwan. Marami pa tayong magagawa na gusto nating gawin. Walang sinseridad. Saan ka makakakita ng magpapakasal nang hindi naghahanda ng dowry? Matagal na kitang inihanda ng dowry na sakto sa 10 kalye. Sige, ibebenta ko na sa'yo. Pipirmahan ko na. Saan makakakita ng magpapakasal nang hindi naghahanda ng dowry? Matagal na kitang inihanda ng dowry na sakto sa 10 kalye. Sige, ibebenta ko na sa'yo. Pipirmahan ko na. Ang saya, pumayag si Ginoo Green sa akin. Haha. Pakibitiw mo ako. Sabi ni ate, simulan na natin ngayong gabi. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Ayaw mo ba, asawa? Sa mga nakaraang taon, hindi ako tumigil sa pag-aaral. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na akong subukan ito. Panginoong Pei, ikaw ay isang walang hiya. Hindi na ako mag-aasawa. Wangkurong, kahit anong pagsisisi mo ngayon, huli na. Gusto kong ipanganak mo sa akin ng 1-0 anak. Yung sobrang pagkagusto manalo.